Malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw sa lungsod ng Baguio City bandang 9:00 ng umaga kanina. Ang mga tauhan sa City Hall makikitang isa-isang lumabas sa gusali habang nakapatong ang kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo. Naramdaman kasi sa lungsod ang 7.2 magnitude na lindol. Location here in front of the flagpole. Sa Baguio City National High School makikita ang maingat na paglikas ng mga estudyante. Nang matiyak ang kaligtasan, dito na sila nagsimulang magbilang. Yun lang sa kanilang paglikas may mga nasugatan, pero ang lahat ng ito isang senaryo lamang na paghahanda ng lungsod sa pagtama ng The Big One. Kabilang sa mga nakilahok ang estudyanteng si Aljan. Ng earthquake drill po para malaman po natin yung mga kailangan gawin. To create awareness regarding on the safety of the students and minimize risk of dying during earthquake. As resiliency, okay naman tayo. Pero that would also depend greatly on the extent of damage. Madali mong sabihin na makarecover ka agad. Pero pag yung mga massive naman yung destruction, hindi naman basta-basta may tatayo ka agad. Ang senaryo sa paaralan maging tanggapan ng pamahalaan at pribadong establishmento, bahagi ng isinasagawang second quarter national simultaneous earthquake drill. Paraan ito ng bansa upang sanayin ang publiko sa iba't ibang senaryo kung sakaling tumama ang malakas na lindol o yung pinangangambahang pagtama ng The Big One. Napapanahon ito lalo pat kamakailan lang naramdaman sa malaking bahagi ng Region 12 ang 7.8 magnitude na lindol na hindi ring malabong mangyari sa Baguio City at iba pang bahagi ng bansa. Na-observe natin sa Mindanao, luckily, nasa flag ceremony itong anong mga students and even yung mga employees natin at hindi pa sila nakapasok sa isang building. Ang gagawin natin for the succeeding drills, we'll move further kasi ang aim natin to come up with these drills is to come up with a muscle memory na duck cover hold, yun pa rin ang pinaka-safe. Kung ano mang sabihin ng ibang tao, that is the most safest right now na gagawin natin when it comes to kasagsagan ng earthquake during that. And after that, mag-evacuate na tayo at mabilisan dapat yun. Ang target natin in the City Hall alone is around 3 minutes or faster than that para makalabas tayo from the building. After which, meron tayong gagawin later on na paano naman i-deploy ngayon. Paano na pagpauwi na ng mga employees. Ang standard protocol dyan, pag may malakas na lindol, ay i-check muna ng mga municipal city engineers ang yung structure bago tayo papasok sa loob. As of pag wala pang go signal ang mga engineers na safe po ang structure, we will stay inside. Bukod sa Baguio City, napadock, cover and hold din ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at establishmento sa Pangasinan. Bahagi ito ng paghahanda ng probinsya, lalo pat ilang pagyanig din ang naramdaman sa baybayin ng Bolinao nitong mga nakaraang araw. Isa rin sa kanilang tinututukan ang banta ng tsunami. Malaking parte kasi ng Pangasinan ang malapit sa baybayin. Sa huling quarter ng taon, plano ng Office of the Civil Defense na isama na rin ang tsunami preparedness sa gagawing fourth quarter national simultaneous earthquake drill. Angel Arquero para sa Nation on the Move.